So, marami nagtatanong, kailan ba magkakaroon ng mixer si Kevlar Professional na may built-in compressor, may built-in equalizer, merong built-in audio interface para sa kanilang live streaming at sa pagre-record nila sa kanilang computer. Well, eto na ang inaantay natin, ang bagong MTX ni Kevlar Professional na kargado at loaded ng features na hinahanap mo sa isang mixer. Umpisa natin sa design ng mixer. So makikita natin sa design natin, rugged pero napakagwapo na forma ng ating MTX series. Meron siyang LCD display para mas makita natin ng mabuti yung ating DSP assignment. So bukod po sa ating LCD display, meron din itong BU meter. So makikita natin meron din siyang power indicator at PFL indicator. So makikita natin sa ating fader, ang daling gamitin, ang daling ipatong ang ating daliri. At syempre, ang pinakamaganda rito, meron na siyang guide. Hindi na tayo mahirapang magtapat kung ilang decibel natin i-assign ang isang channel. So explore natin ang inputs ng ating MTX series. Makikita natin ang ating combination input. So hindi ka naman problema kung meron kang PL or XLR input na gagamitan sa ating mixer. So meron din tayong mono inputs for left and right. So usually kasi gumagamit ng mono inputs is for music source. So meron din tayong input for recording. Ito ang ating tape input para sa recording. At syempre meron din tayong USB input for music natin. So kung meron kang flash drive at gusto mo gamitin for recording, syempre pasok ang flash drive, pindutin ng record para mag-record. Kung nagtatanong ka bakit wala kami ginamit ang flash drive, syempre wala akong flash drive dito. So baka ikaw meron ka, pahiram naman. Hindi rin mawawala ang Bluetooth sa ating MTX series. So sa processing naman tayo, so makikita natin sa ating MTX, meron itong built-in na 99 DSP para sa vocal effects of your choice. Kung gusto mo mag-boses chipmunk ka, or mag-boses sexy ka, or mag-boses pipit ka, ito lang ang ating i-rotate. So bukod sa DSP, meron din itong high-pass filter button at meron din siyang individual phantom power switch kung gagamit ka ng condenser microphone. So bukod sa high-pass filter button natin, meron din itong pad button. So usually ginagamit ito sa mga synthesizers or high gain na mga instrument na pinapatch natin sa ating mixer. So meron din itong gain knob. Ang pogi ng kulay pula. Ewan ko na lang pag malabo mata mo, hindi mo pa ito makikita. So etong hinahanap nila, ang built-in compressor! Ayan na. Huwag ka na magtatanong kung meron compressor ha. At syempre, meron din itong 3-band equalizer. Merong high, mid, low. So, ang kagandahan ng MTX, meron siyang dalawang auxiliary output. So, ito ang auxiliary output controls natin 1, and then auxiliary output controls 2. So, hindi mabubuo ang mixer kung walang panning knob. So, meron siyang panning knob para sa left and right mixing natin. So, syempre, may mute button, pero ganda ng mute button natin. Pag pula, manahimik ka muna. Pag puti, sige, daldal ka na. So, isa pa sa features na nadagdag sa ating MTX or makikita natin sa MTX, ang ating 7-band equalizer. Yan. So, bukod sa 3-band equalizer na nakaload sa ating MTX, meron siyang additional na 7-band equalizer. Sa mga tech na ayaw nang ibaba ang fader ng effects, pwede mo nang pindutin ng mute. So, deactivate ng ating effects. So, meron din itong controls for auxiliary 1 and auxiliary 2 para sa ating tape deck naman. So, meron siyang controls for CD or tape. At syempre, sa monitoring natin, meron siyang control for monitoring. So guys, explore naman natin ang output ng ating MTX. So, meron tayong record out. So, makikita naman natin meron tong monitor output. So guys ang monitor output natin, maganda. Hindi lang siya pang monitor, pwede rin natin siyang gamitin for sub out. So, makikita natin meron siyang monitor slash. Pag sinabing slash, hindi lang siya pang monitor, hindi rin siya pang subwoofer. So, makikita natin meron siyang switch. Pag ito naka-switch is for monitor. So, pag naka-switch down siya is for low-pass filter. At meron din siyang built-in crossover niya. So, kung meron kang active subwoofer, magagamit mo yung monitor out. At bukod sa monitor out, mga tropa, meron din siyang auxiliary output. Hindi lang isa, kundi dalawa. So, yan, isa, dalawa. So, hindi ka na mahihirapan kung kulang ka ng auxiliary or mangangailangan ka ng additional auxiliary output sa iyong setup. So, meron pa isang feature ang ating MTX. Meron siyang put switch. Put switch, syempre ginagamit sa payon. At kung anong put switch, Google mo na lang. So, meron din tong
headphone output para sa monitoring mo as sound tech. At syempre, hindi po pwedeng mawala ang main output. Saan lalabas ang buong tunog mo kung walang main outputs ko talaga? At last, ang pinaka maganda sa feature ng ating MTX na lagi na lang naririnig namin at nababasa namin sa mga tanong ninyo. Magkakaroon ba tayo ng interface for recording? Ayan, meron na siyang PC output for interface natin. Yan, for computer recording yan. Tsaka isa pa, hindi lang pang recording to. Kung ikaw ay nagla-live stream, pwede mo siyang gamitin, lalo na kung gumagamit ka ng mga, alam mo yun? No! God, please, no! Kung gumagamit ka ng OBS app, pasok na pasok ang MTX series natin sa iyong live streaming. So guys, ang ating MTX series mixers ay meron tatlong variants. Ang MTX 6 which is 6-channel mixer, MTX 10 which is 10-channel mixer, at ang MTX 14 which is 14-channel mixer. So ano pang inaantay mo? Bumisita ka lang sa pinakamalapit na authorized dealer sa iyong lugar at tignan at i-feel ang ating bagong MTX series. And then, pwede mo rin itong i-add to cart at check out sa ating Lazada platform. So, ano pang inaantay mo? Bagong mixer for recording and then live streaming? Eto, check mo na ang MTX series natin.